O nung isang araw po, nang ipagkaloob at ipagkatiwala kay Senator Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon Committee, lahat po tayo mga kababayan, hiniling kaagad natin na sana imbestigahan itong flood control project, kung sino-sino po ang nasa likod nitong di umano'y pinaghihinalaan mga kababayan na mga kongresistang kontratista na pinaghihinalaan din siyempre mga kababayan na meron daw nangyaring anomalya at korupsyon. Ngayon mga kababayan, ibinunyag po ni Senator Jinggoy Estrada na handang pamunuan ni Senator Rodante Marcoleta ang investigasyon dito sa flood control project na palpak mga kababayan. Marami-rami na ang nasa listahan mga kababayan. Ito po mamaya ipapakita ko ho sa inyo di umano sila itong pinaghihinalaan ngayon mga kababayan na mga kongresistang kontratista, mga kababayan natin sa social media at maging na mga politiko, sila po daw ito. Mamaya ibibigay ko po sa inyo yung mga pangalan mga kababayan. Basahin ko lang po yan. Excited na tayo mga kababayan. Ha? Oras na yata ng paniningil. Oras na para magbayad itong mga di umano'y lumabis, naging abutsado sa kanilang kapangyarihan at pinaglaruan ang kaba ng bayan mga kababayan. O eto, Senator Marcoleta, iimbestigahan ang korupsyon sa mga flood control projects. Boom! Yari kayo. Sabi ko naman sa inyo, hindi lahat ng araw ay Pasko. Dadating at dadating ang araw, magbabayad kayo. Sige. Tiwala si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na handang pamunuan ni Senador Rodante Marcoleta ang moto proprio na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga palpak at posibleng korupsyon sa mga proyekto ng flood control project mga kababayan. Posibleng, ano ngayon? Korupsyon sa mga proyekto ng flood control project sa bansa. Mga kababayan, posible pa lang po. Kasi nga, sila pa lamang po ngayon ang mga pinaghihinalaan. Kasi hindi pa naman po naiimbestigahan. Oras na matapos na po ang investigasyon, lilitaw at lilitaw po ang katotohanan dahil kailanman mga kababayan, wala pong baho na maitatago. May makukulong kaya mga kababayan? Sana meron tulad nung kahilingan natin nung nakaraang araw na imbestigahan ito at ito nga ngayon na handa di umanong pamunuan ni Marcoleta, no? Iniling pa lang natin yon. Ngayon, hihiling ulit tayo na sana may managot, may makulong mga kababayan para makaganti naman ang taong bayan. Pondo natin ang pinaglalaroan po nito mga pinaghihilaang nangurap, nakialam sa kaba ng bayan. Sa isang press conference sa Parañaque City, ibinunyag ni Estrada na may agarang plano na si Marcoleta, bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na busisiin ang mga proyektong nabigo sa layuning pigilan ang pagbaha lalo na matapos ang serye
ng malalakas na bagyong tumama sa Pilipinas. Alam nyo mga kababayan, yung mga bagyo na yun na dumaan sa ating bansa, nagdulot po ng pahirap sa ating mga kababayan dahil yung kanilang mga tahanan, pinasok, yung kanilang mga kagamitan, appliances, nasira dahil sa mataas na tubig, hindi kaagad nila nabantayan. No? Meron mang nag-suffer, meron mga tawag nito, nagparaya, may tawag doon sakripisyo, ayan, dahil nasira yung kanilang mga gamit. Ang nagsakripisyo doon yung ating mga kababayan. At least ngayon, ito mga hinihinalang nasa likod ditong corruption dito sa flood control project, mga kababayan, ay magbabayad na. Kung meron pong magsakripisyo, meron pong mananagot. Sana, naniniwala ako at narinig kong may balak si Senator Marcoleta na mag-imbestiga ng motu proprio, hindi na kailangan ng resolusyon, mga kababayan. Dire-diretso na yan. Wala nang resolusyon kasi pagka may resolusyon, pwede pong harangin yan ng mga kawatan, mga kababayan. Lalo na po itong mga pinaghihinalaan. Walang resolusyon. Diretso ho. Motu proprio po, mga kababayan. So, I believe, and I've heard Senator Marcoleta has plans to investigate motu proprio. He doesn't need a resolution. Bunsod ito ng lumalakas na panawagan mula sa mga senador na imbestigahan kung bakit patuloy ang pagbaha sa kabila ng bilyon-bilyong pondo para sa flood control infrastructure, mga kababayan. Magkano nga yun? 1 billion? Mahigit? Araw-araw ang pondo dito sa flood control project. Tapos, wala naman tayo nakikitang solusyon. Konting baha, umihi lang si Adan, baha na. Di ba, mga kababayan? Paano? Wala naman talagang flood control project na pinagagawa. Kundi, nasa bulsa nitong mga pinaghihinalaan na sila di umano nasa likod nitong korupsyon. Di ba? Ayon kay Estrada, hindi hadlang ang pagiging neophyte ni Marcoleta sa Senado, lalo na't may legal na kaalaman at karanasan ito mula sa mababang kapulungan. Bihasang mambabatas itong si Marcoleta. Siguradong wala itong papanigan. Siguradong hindi ho ito mangingiming parusahan, kasuhan, itong mapapatunayan na sila sangkot dito sa hinihinalang korupsyon sa flood control project. Malalagot kayong lahat, mga buhaya kayo. May katapusan ang lahat. Bakit hindi? Laging may unang beses. Abogado siya. At kung aalisin mo ang pagiging oposisyon niya, sa tingin ko, highly qualified siya. Sa Ingles, why not? There's always a first time. Senator Marcoleta is highly qualified to head that committee. He being a lawyer just removed his being part of the opposition, but I believe he is highly qualified for that job, mga kababayan. Senator Marcoleta ay patas. Senator Marcoleta is fair. Mas lalong maganda. Marami siyang alam. It's even better because he knows a lot of what he is happening. Yan, mga kababayan. Hindi pa yan, meron pa. May karugtong pa. No? Popcorn po ang kailangan natin, mga kababayan. Yung maraming popcorn, mga isang planggana. Habang manunood po tayo ng hearing sa Blue Ribbon Committee. Kasi itong mga nasa listahan po na pinaghihinalaan, mga kababayan,
siguradong ipapatawag yan. Kung hindi ho ako nagkakamali. Karamihan po ng nasa listahan na mamaya ipapakita ko sa inyo, na mga kababayan, mga aliado po ni Tambaloslos. Kaya pala ngayon, unti-unti nang nagbabait-baitan itong si Tambaloslos. Unti-unti nang tumatahak sa matuwid na kalsada. Ewan ko lang kung daan pala. Ewan ko lang kung tama yung ginagawa niya. Ewan ko lang kung seryoso na ba sa dyan o baka naman drama-drama lang yan, mga kababayan, para siyempre wag pag-initan. Hoy! Damay ka! Madadamay. Sigurado madadawit ang pangalan mo, Tamba. Kaugnay rin ng investigasyon ang ilang hindi patas na kasunduan ng mga pampublikong water utilities sa mga pribadong concessionaries gaya ng Prime Water, Manila Water at Metro Pacific Water. Subalit sa ngayon, tila nakafocus ang unang hakbang ng Blue Ribbon sa issue ng flood control project na may direktang napapanahong epekto sa buhay ng mga mamamayan ngayong typhoon season. Mabuti na lang po, mga kababayan, at meron pong ganitong panahon sa ating bansa, tag-ulan, tag-init. Sa panahon po ng tag-ulan, diyan po natin nalalaman, mga kababayan, itong mga corruption, kung tawagin nga sa atin, mga kababayan. Tuloy, naghihinala tayo, naghihinala itong mga matitinong mambabatas, kagaya ni Marcoleta. Baka naman, merong nangyayaring korupsyon. Kaya hanggang ngayon, binabaha pa rin. At walang gumagana na flood control project kasi wala naman talaga. Nasaan yung napakalaking pondo? Bilyon-bilyon araw-araw yan, mga kababayan. Hindi buwan-buwan, hindi po taon-taon, araw-araw, di ba? Magkano nga yung sinabi ni Villanueva? 1 billion mahigit po araw-araw. Matakin nyo yan. Saan pupunta yung pera na yan, mga kababayan? Kaya pala yung ibang mga buhaya dyan, meron ng jet, napakaraming sports car, di ba? Hindi lang 5, kundi siguro, kung di ako nagkakamali, 12. Yung isang simpleng congressman na magkano lang ba naman ang sweldo ng congressman? Meron ng jet. Magtataka ka. Saan galing yung pera nila na yan? Oo, sabi natin may mga negosyo sila. Bakit? Marami din pong negosyante sa ating bansa na dihamak na mas kilalang negosyante. Di tulad nila, no? Wala namang mga jet. Ayaw mga yan, nagsimula lang sa pagiging mambabatas. Tapos, di mano'y naging isang kontratista. Wala namang mga proyektong nagawa. Sige lang, meron daw kunong kontrata. Hingi ng pondo. Saan na pupunta? Sinong di maghihinala? Masyado kayong garapal. Hinay-hinay kasi sa pagnanakaw. Huwag kayong masyadong tawag dito, garapal, no? Para hindi kayo mahalata. Masyado kayo nagpapahalata eto na po, mga kababayan. Nako, listahan po ito. Ipapakita ko siyempre sa inyo, ano? Basahin ko muna itong mula po kay Tito Jason sa simulan na ang investigasyon. Di ba? Walang pinagkaiba po sa binasa ko kanina. Government contracts are concerned by families of congressmen and senators past and present, mga kababayan. Ako madadamay pa yata yung mga hindi nanalong senador dito, mga kababayan. Siniwalat kahapon ni Senator Pampilo Lacson sa panayam sa DZRH na noong 2022, 67 na congressman ang umano'y nagsilbing kontraktor rin
ng sarili nilang proyekto. May proyekto sila din yung constructor. Tapos, ano ba nangyari? Meron ba tayong nakikita na mga pinagawa nito mga congressman na ito? Kayo na po ang humusga, mga kababayan. Kasi ako, wala eh. Wala akong nakikita. Mabuti pa yung kay Pinoy na panahon. Kahit papaano, meron mang tulay, wala naman tubig. At least may tulay. May tulay pero walang sapa. Ayan. Okay na yon, di ba? At least gumawa siya ng proyekto. Yun nga lang, doon din sa patag na may CR, dalawa, magkatabi, inidoro, walang pader. Ano ba? At least may nakikita ho tayo. Di tulad ngayon, merong malalaking pondo, pero wala tayong makita ni anino ng mga infrastruktura, mga kababayan. O ito pa. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magsagawa ng investigasyon dito po na pukaw, siguro itong si Senator Rodante Marcoleta na magsagawa ng investigasyon sa mga umano'y irregularidad at anomalya sa mga flood control project sa bansa. Yan. Di ba? Teka, dapat na natin itong investigahan. At marami nating mga kababayan ilubog pa rin sa baha tuwing umuulan. Lalo na't may bagyo. Kawawa naman. Pinagmamayabang nila, mayroong 5,500 na flood control project, pero hindi naman po mabilis humupa yung baha. Baha pa rin. Sana kung bumaha hanggang tuhod, tapos after 10 minutes, wala nang baha. Hindi eh. Inaabot po ng 3 araw, 1 linggo yung baha eh. Paano yung ating mga kababayan sa ibabaw ng bubong natutulog? Nasa evacuation center, nagsisiksikan. Pag umutot yung isa, amoy ng lahat. Hindi ba? Some of the notable personalities are directly or indirectly mentioned in several previous reports are, eto na mga kababayan, One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, Pampanga Representative Dong Gonzales. Mga tropa nila ito, mga kababayan. Ako, Bicol Party List Representative Saldico. Ayan, sabi ni Sara, sila daw ang may hawak ng pera ng Pilipinas. Quezon Representative Proceso Alcala. Apayao Representative Elias Bulot Jr. Cagayan Representative Florencio Vargas, mga kababayan. Zamboanga del Sur Representative Victor Yu. Marami-rami pa ito. Representative Jocelyn C. Lim Kay-chong, 1st District, Negros Oriental. Representative Arturo Rubes, San Jose del Monte. Adelina Rodriguez Saldarriaga, 2nd District, 2nd District Rizal. Representative Janet Garin, 1st District Iloilo. Representative J.J. Suarez, 3rd District Quezon. Representative Charina Umali, 3rd District Nueva Ecija, mga kababayan. There have been instances in the Philippines where members of Congress or their families have been implicated in construction and government contract-related controversies, mga kababayan. Masisiyahan tayong lahat dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, isang bandihado, isang plangganang popcorn po ang ihahanda natin, At magte-take note po tayo. Kapag ka manonood po kayo, mga kababayan, ng
mga hearing dyan sa Senado, lalong-lalo na po sa Blue Ribbon, magtatabi po kayo ng notebook at ballpen para meron po kayong naisusulat na iti-take note ho ninyo. Kasi kami, mga vlogger, dito sa channel namin yan, magsa-simulcast lang po kami. Ay nandyan pa rin po yung record, hindi ho nawawala. Di ho ba? This situation often involve allegation of conflict of interest where families, members, or related companies benefit from government projects secured by the congressman. Kita nyo na? The Philippine government has mechanism in place like the Code of Conduct and Ethics and Ethical Standard for public officials and employees to address such as issue and prevent corruption and abuse power, mga kababayan. Na mahirap kasi sa ibang mga mambabatas kapag dikit nila yung pamunuan, lalo-lalo na dyan sa kamara, umaabuso po yung iba. Wala akong binanggit wala akong pinangalanan na. Yung binasa ko ng mga pangalan, hindi yun ang ibig kong sabihin, nililinaw ko lang. Okay? Yung iba, ayan, tulad sa local na lang, ayan, sa mga alkalde, yan. Halimbawa, merong isang alkalde sa isang lugar, dikit ng mga julalay niya, ayan, mga elected official din. Umaabuso yung iba dyan no? Dan na ho lumalabas o tumutubo ang isang korupsyon. Yan, di ba? Ano ba nangyayari ngayon dyan sa isang bahay, mga kababayan? Di ba? Ito na sila. Excited po ang ating mga kababayan, Senator Marcoleta, na imbestigahan na po ninyo. Unahin po ninyo itong flood control, Mr. Marcoleta o Senator Marcoleta. Unahin nyo po ito. Kasi bawat bagyong tumatama sa ating bansa, libo-libong mga Pilipino po ang apektado. Nahihirapan ho sila matulog sa gabi, maghanap buhay sa umaga, gawa ng napakataas na baha. Yung isang araw, 2 araw, 3 araw na mapaliban sila sa kanilang trabaho, malaking kawalan na ho yan sa pang-araw-araw ho nilang pamumuhay. Magkano din yan? Napakaliit na nga ng sweldo ng ating mga manggagawa, hindi pa magawang pumasok sa mga pinapasukan nilang kumpanya, gawa ng napakataas na baha. Di bagay perwisyo? Maliban dyan, isa ho yan, no? Na mga tinitignan na mga foreign investor, kahit hindi mga foreign investor, yung mga nais mamuhunan sa isang lugar, alam nilang binabaha yung lugar na yan, bagamat napakarami sanang tao. Nalaman nilang, bahay naman yan lugar na yan. Diyan sana ako magtatayo ng isang factory, halimbawa na lang. Diyan sana ako magtatayo ng isang convenience store. Kaso bahain man yan, masisira dyan yung mga paninda ko, yung mga produkto ko, ay hindi na lang. So, mangyayari madalang po ang mga foreign investor o mga local investor na mamumuhunan sa mga lugar na yan kasi alam nilang binabaha. Kita nyo sa Davao? Oo, inaamin ko, may mga pagbaha paminsan-minsan lang. Pero hindi po kagaya sa Kalakhang, Maynila, tuwing merong bagyo, naroon ang baha. Dito sa Davao, bihira din naman ito tamaan ng bagyo. Minsan nga, habagat lang, tsaka yung malakas na ulan, sabay magpapakawala itong mga dam ng tubig. At nasasabayan ng high tide, kaya naiipon yung tubig mula dito sa kapatagan, hindi makalabas sa karagatan. So, nagiging baha siya. Ganon. Pag nagkataon na ganon, malakas na ulan, habagat. Tapos high tide, malakas na ulan, mapupuno na yung dam, magpapakawala ngayon.
naiipon lang yung tubig eh. Buhos ng ulan, meron pang pakawalan ng dam. Hindi makalabas papuntang dagat kasi high tide din. Pag low tide, tsaka pa lang lumalabas yung tubig. Kaya lang, inaabot nga po ng ilang oras din. Oras lang. Hindi katulad po sa Kalakhang, Maynila na 3 araw inaabot. Dahil po sa mga baradong drainage na puno na ho ng basura, no, nag-clog na po yung mga basura, hindi na po makadaloy na maigi yung tubig. Dagdag pa yung napakaraming basura dyan sa mga Tulyahan River at saan pang mga Pasig River tulad yan, no, na hindi na rin halos dumadaloy ang tubig dahil pinababayaan. Di ba? Doon po nagkakaroon ng mga pagbaha. Samantalang bilyon-bilyon po ang pondo. Nasaan yung pondo? Alam na. Di ba? Alam na. Kaya, eto na. Paiimbestigahan na. Ayos! Mag-antabay tayo mga kababayan. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.